Itataas po ng Department of Health ang Code White mula March 30 hanggang April 6. Ibig po sabihin naka-alerto ang mga health emergency team at emergency room sa buong bansa sakaling kailangan rumisponde sa anumang insidente sa darating na Semana Santa. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, marami pa rin pasahero na biyaheng probinsya sa kabila po ng pagmahal ng petrolyo. At saksi live si Jamie Santos. Jamie? Piyas, sa gitna ng patuloy na pagmahal ng bilihin, ramdam ng maraming Pilipino ang bigat ng gastusin sa araw-araw. Pero kahit gipit sa budget, marami ang piniling umuwi ng probinsya ngayong malapit na ang Semana Santa. Nananatiling mataas ang demand sa mga biyaheng probinsya, lalo na patungong Bicol batay sa pinakahuling datos ng PITX para sa Semana Santa. Nito raw March 26, umabot sa mahigit 84% ang mga biyahe na fully booked sa rutang Bicol, kasabay ng pagtaas din ng booking sa Calabarzon, North Luzon, Visayas at Mindoro. Pagsapit ng March 27, may halos 68% na fully booked sa Bicol, 38% sa North Luzon at higit 33% sa Visayas. Mula March 28 hanggang March 31, nananatiling mataas ang demand sa Bicol na nasa halos 78%, habang limitado naman daw ang booking sa ibang ruta. Pagsapit ng April 1 at April 2, bahagyang bumaba ang bookings. Pero tuloy pa rin daw ang biyahe ng mga pasaherong piniling makauwi sa probinsya. Ayon sa PITX, ang datos ay tumutukoy sa porsyento ng mga biyahe na fully booked. Kaya kahit mataas ang bilang, may natitira pa ring available na trips. Inabutan namin ngayong gabi ang OFW sa Saudi Arabia na si Christine. Nagbalik bansa siya para sa graduation ng anak sa Bicol. Damang-dama raw niya ang hirap mapa-Saudi hanggang Pinas. Ang taas ng presyo, ganun. Tapos hindi na magkasya yung every month na padala. Pati doon sa ibang bansa, krisis din eh. Doble na lang para sa yung tayo ng tipid tayo sa ng ekonomiya sa lahat. Kumbaga maghinay-hinay muna. Tuhog na ang rason ni Josie sa pag-uwi sa Daraga Albay ngayong gabi para sa recognition ng anak at para na rin sa Holy Week. Pero dahil sa hirap ng sitwasyon, marami raw nabago sa kanilang plano. Sobrang apektado po since kagaya po nito medyo mahal po yung pamasahe ngayon. Parang mag-short yung budget. May mga planong hindi po matutuloy. Alam mo, mga outing. Bagaman aminadong mahirap ang buhay ngayon, wala raw binago sa plano si Janine na biyaheng Naga Camarines Sur ngayong Semana Santa. Ganun naman daw talaga tayong mga Pilipino, uuwi at uuwi sa pamilya para makapagbakasyon. Parang normal na sa Pilipinas yung ganito eh. Parang nasasanay na lang ang mga Pilipino eh. Parang for me, hindi na siya, kumbaga sa mga Pilipino nakikita ko, nag-a-adjust na lang tayo, wala tayong magagawa eh. Kumbaga, go with the flow na lang. Kaso syempre, lahat naman ng umaaray. Sa isang terminal ng bus sa Cubao, fully booked na rin ang lahat ng biyahe sa kanilang aircon bus patungo sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte. Pero wag daw mag-alala ang mga nais humabol sa biyahe dahil may available pa sa kanilang mga non-aircon buses. Bagaman hirap din daw sila sa taas presyo ng diesel, hindi raw sila nagtaas sa presyo ng kanilang mga tiket. Ibabiyahe yung aming mga bus kasi nga volume yung pasahero. Kailangan naming sila pagsilbihan kasi yun yung araw na inaantay nila na uuwi sila ng probinsya. Doon nga kami nahihirapan. Mataas ang tuloy-tuloy yung pagtaas ng crudo tapos yung pamasahe naka-fix lang. Piyas, sa kabila ng bigat ng buhay, mas matimbang sa marami ang makauwi at makasama ang kanilang pamilya ngayong Semana Santa. Live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.